Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay. Katawan ko lang ang minahal mo at hindi ang pagkatao ko! Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Kwento ito ng nag-iisang bituin na dumating sa aking buhay, si Star. Nakilala ko siya nung OFW pa ako sa Rome, Italy. Isa siya sa mga Pinoy na tumatambay sa mga matataong plaza sa Roma para magbenta sa mga Italiano at kapwa Pinoy. Mabilis kaming naging magkaibigan ni Star at tinuruan niya akong magnegosyo rin sa Rome tuwing weekends para may dagdag kita na siyang ipadadala namin sa mga pamilya namin sa Pilipinas. Hi! Hi! Ikaw pala, Star. Kumusta? Eto, okay naman. Pwede bang tumabi ulit sa'yo? Oh, sure. Liga, dito ka pumesto. Maraming mga taong dumadaan dito sa piazza, Navona. Oh, dito. Dito mo na rin sa table ko ilatag yung mga paninda mo. Sigurado ka? Malaki kasi itong table na nahiram ko eh. Hindi naman marami itong itinitinda ko. Mukhang magkaiba tayo ng tinitinda. Mga accessories ang tinitinda mo habang ako, mga pagkain Pinoy naman. Ikaw, baka gusto mong magbuena mano. Huwag kang mag-alala. Sa sweldo mo na bayaran. Hindi ka ba mahilig sa mga kakaning Pinoy? Mahilig. Oo. Pero hindi yung mga kakanin. Dagdag carbs lang kasi yan eh. Sayang. Akala ko pa naman makakabenta ako. Teka. Saan mo naman nakuha yung mga bracelet na yan? Ito? Sa kaibigan kong Griego na nag-aangkat ng mga worry beads mula pa sa Greece at Cyprus. Bestseller to. Talaga? Worry beads palang tawag dyan sa bracelet na yan. Pero ang gaganda ha. May Pinoy bang bumibili niyan sa'yo? Actually, bihirang bumili sa akin ng mga Pinoy eh. Karamihan sa customers ko, mga Italiano. Yung iba, mga turistang puti. Oh, bumili ka naman. Oy, hindi ako mahilig sa mga beads and accessories eh. Gumaganti ka ha? Hindi, no? Naku, gumaganti ka. Hindi! Sige na nga. Para hindi ka na gumanti sa akin, bibili na ako sa mga paninda mo. Yan! Bibenta na ako. Basta tandaan mo, DJ, ang mga pagkain Pinoy, good for your health and soul. Sus, hindi kaya... Sa palagay mo, healthy ang mga crispy pata, lechon, bagnet, chicharon? Lahat naman ng sobra, masama. Siyempre, kung kakain ka, wag naman yung ubus-ubus biyaya. Yung parang hindi ka naaabuting kinabukasan. Sige. Pabili nga niyang sapin at biko. At teka, naloko mo ako ah. Oh. Naunahan mo pa ako magkaroon ng benta. Well, Kanina pa ako dito. ganyan naman talaga ang businessman. Hoy, DJ. Hindi mo ba kakainin yung carbonara mo? Saka sino ba yung tinititigan mo dyan sa cellphone mo? Parang kinikilig ka pa dyan. Ito, pinagmamasdan ko lang ang mukha ni Star. Lakas ang tama mo dyan kay Star, no? Alam ba niya ang nararamdaman mong special para sa kanya? Hindi ko pa nga nasasabi sa kanya na gusto ko siya. Hina mo naman, pare. Kung ako lang yan, ako. Baka nakuha ko na siya sa unang pagkikita pa lang namin. Di naman nakapagtataka yun. Babaero ka kasi. Hindi mo naman ako katulad, Mike. Pare, ang sa akin lang naman, kung babagal-bagal ka, baka maunahan ka pa ng iba. Alalahanin mo, maganda si Star. At alam natin pareho na maraming nanliligaw sa kanya. Pinoy man o Italiano.
Alam mo, Mike, nararamdaman ko rin na may gusto sa akin si Star eh. Oh, yun naman pala eh. O siguradong hindi ka mababasted. Kaya ano pang hinihintay mo? Ipagtapat mo na kay Star na may feelings ka para sa kanya. Coffee? Thanks. Ang lamig ng panahon, ano? Oo nga eh. Winter season na kasi ngayon dito sa Rome. Mukhang nilalamig ka na. Medyo. Ganun ba? Teka, sandali ha. Oh, bakit mo hinupad yung jacket mo? Suot mo ito. Eh di ikaw naman ang nalamigan. Don't worry. Sanay ako sa lamig. Halika. Isusuot ko na sa'yo. Ayan. So, are you okay now? Oo. Salamat, DJ. Star, sana ganito na tayo forever. Ha? Sana palagi kitang kasama. Kung pwede nga lang sana, huwag ka nang umuwi ng Pilipinas. Kaso siyempre, hindi naman mangyayari yun kasi may uuwian kang pamilya. Star, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin pag alis mo ng Italy. May tanong lang ako sa'yo. May gusto ka ba sa akin? What if kung sabihin ko sa'yo na gusto kita? Simula pa lang nung magkita at magkakilala tayo dito, alam mo na, naniniwala ka ba sa love at first sight? Oo naman. Kung ganun, may gusto ka nga sa akin. Ngayong naglapat na ako sa'yo na mahal kita. Baka naman iwasan mo na ako. Please ha, huwag mong gagawin yun. Baka kasi hindi ko kayanin. Of course, hindi ko gagawin yun sa'yo. Hindi kita iiwasan. Tanggap ko naman kasi ang pagkataong meron ka. Naging mabuting kaibigan ka sa akin, DJ. Kahit na sino ka pa, hindi pa rin magbabagong pagtingin ko sa'yo. Hindi ko babaguhin ang turingan nating dalawa. Magkaibigan pa rin tayo. So, friend zone lang pala ako kung ganun. Aaminin ko sa'yo, DJ. Wala sa isip kong pumasok sa isang relasyon. Pero, hindi ko naman inaalis ang posibilidad na magbago ang mga nararamdaman ko. Ang sakin lang naman huwag kang umasa. Dahil ayokong masaktan ka sa huli. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. O teka, bago mo hipan yung kandila, mag-wish ka muna. Okay. I wish. Done. Yun. Eto na. Yun. Happy birthday, Star! Happy birthday. Thank you. Maraming salamat pala sa surprise ang binigay niyo sa akin, ha. Sobra ko talaga na-appreciate ang hinanda niyo para sa akin. Naku, alam mo ba? Si DJ ang lahat naganda na lahat ng ito. Ay, talaga? Oo! DJ, totoo ba? Ha? Oo, ako nga. As in, ikaw ang lahat ng gumastos nito? Yep. Bakit? Hindi ka bang makapaniwala? Nagulat talaga ako, DJ. Pero, patanong ko lang, ha? Bakit mo naman ginawa ito? Wala lang. Sabihin nating birthday gift ko sa'yo. O, kita mo na, Star. Galante talaga to si DJ. DJ, salamat, ha? Wala yun, Star. Wala yun. Oh, guys! Bakit kayo tumigil? Ha? Sige lang, ituloy niyo lang yung party. Oy, Mar, magpatugtog ka nga ng bonggang dance music dyan. Dali!
Masaya ka ba? Nagustuhan mo ba yung surprise ko sa'yo? Oo naman. Nagustuhan ko talaga itong sorpresa mo sa akin. Masayang-masaya talaga ako. Pero, hindi ko lang talaga akalain na gagawin mo to para sa akin. Alam mo naman, hindi ka na iba sa akin, Star. DJ, Star! Ano, nagsusulo kayo dyan ah? Bakit ha? Ikaw, DJ ha? Siguro nililigawan mo si Star, ano? Hoy, tumigil ka nga dyan. Nagkakantuhan lang naman kami ni DJ. Sus, kunwari pa tong dalawang to. Bagay naman kayong dalawa eh. Huwag na kayo umasa pa dahil kababasted lang sa akin ni Star ng isang buwan. Ouch! Grabe ka naman, DJ. Bakit? Parang bigla naman kasi ako na konsensya. Bakit kasi hindi mo pa ako papasukin sa puso mo? Magiging mabuting boyfriend naman ako sa'yo kapag nagkataon. Star, pwede bang manligaw ulit ako sa'yo? Naniniwala kasi ako na magbabago rin yung mga nararamdaman mo sa akin. Oras na maramdaman mo kung gaano kita kamahal. Nararamdaman ko na yun, DJ. At alam ko, seryoso ka sa akin. Ikaw, bahala ka kung gusto mo maligaw ulit sa akin. Makakaasa ka. Hindi mo pagsisisihan kung sakaling sagutin mo ako. May bisita sa labas. Baka si DJ. Hi, Star. Good morning. Hi, halika. Pasok ka. Uy. Halos lahat pala ng gamit mo nakaimpake na. Maaga ko nang inimpake yung iba kong mga gamit. Para sa susunod na linggo, wala na akong gaano aasikasuhin. Talaga bang babalik ka na ng Pilipinas? Kailangan eh. Ganun ba? Star, babalik ka pa ba ulit ng Rome? Oo. Sandali lang naman ako doon sa Pilipinas eh. Tapos, babalik ulit ako dito. Ilang linggo lang yun. Mamimiss kita eh. Ako rin naman eh. DJ, may update na ako sa panliligaw mo sa akin. Talaga? What if sabihin ko sa'yo na gusto na rin kita? Ha? Na in love na rin ako sa'yo? Seryoso ka? Oo, seryoso ako. Mahal na rin kita. Star, hindi ako makapaniwala sa totoo lang. Tama pala yung sinasabi ng iba na ang pag-ibig natututunan. Kaya ngayong mahal na kita, hayaan mo patunayan ko yun sa'yo. Ibig bang sabihin, gusto mo nang makipagrelasyon sa akin? Oo, DJ. Star, bago ako bumalik ng Pilipinas, gusto kong marinig sa'yo na tinatanggap mo na ako bilang girlfriend mo. oo naman. Tinatanggap kita. Simula ngayon, tayo ng dalawa, ha? Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo. At least, wala nang makakapag-iwalay pa sa atin. Oh, DJ. Kanina ka pa nagsasightseeing dyan sa terrace. Hindi ka pa papasok? Mamaya na, Mark. Hindi pa ako inaantok. At saka ang sarap ng simoy ng hangin, eh. Tanaw na tanaw din ang Vatican City mula dito. Oo nga eh. Ang liwanag. So, iniisip mo na naman ang mga happy memories niyo ni Star. Pare, namimiss ko na siya. Namimiss ka agad? Kakaalis lang niya kanina papuntang airport, hindi ba? Ewan ko, pero parang natatagalan ako sa 1.5 buwan. DJ, panghawakan mo yung pangako sa'yo ni Star na babalik siya dito sa Rome para sa trabaho at para sa'yo. Saka,
Para hindi mo siya ma-miss ng todo, tawagan mo siya. I-chat mo. Marami namang paraan para hindi maputol yung komunikasyon ninyo, di ba? O yan, may tumatawag sa phone mo. Sigurado si Star yan. Oo. Hello, Star? DJ, kumusta ka na? Eto, namimiss na kita. Kahit kanina ka lang umalis. Nandyan ka pa rin sa airport? Oo. Isang oras pa kasi bago ang flight ko. DJ, nararamdaman ko malungkot ka. Please, huwag kang malungkot. Matagal pa kasing hihintayin ko bago ka bumalik. Sa pagbalik ko dyan sa room, marami tayong gagawin. Marami tayong pupuntahan. Hintayin mo lang ako, ha? Promise, babalik din ako agad. Aasahan ko yan, ha? Huwag kang mambababae dyan, no? Oo naman, siyempre. Hindi ko gagawin yun. Ikaw lang ang mahal ko. Joke lang. Tiwala naman ako sa'yo. I love you, DJ. Mahal din kita, Star. Mag-iingat ka, ha? Tala! Ricky! Nandito na si Star! Tara, una mo na yun. Ma! Ay, naku! Ay, anak ko! Ay, naku, kumusta ka na? Ate Star! Masaya po kasi nakauwi na rin po ako sa wakas. Ate! Ay, Tala! Naku, namiss din kita. Miss you too. Uy, alam mo, marami akong pasalubong sa inyo. Nandun, sa loob ng taxi. Talaga? Lala, tulungan mo yung driver tsaka si Ricky para maibaba ang mga gamit ng Ate Star mo sa taxi, ha? Sige po, ma. Ito. Iyan naman. Maliit na lang bintin mo. Bahala. O ano, Star? Kumusta naman ang naging buhay mo sa Italia? Ayun, ayos naman po. Mababait naman po yung mga Italians at mga Pinoy na nakakasalamuha ko doon. Mabuti naman kung ganun, anak. Ay, siya nga pala. Alam mo bang, miss na miss ka ni Ricky? Abay, walang araw na hindi yan dumalaw rito sa bahay para makabalita sa'yo. Ganun po ba? Tamang mama mo, Star. Ay, ano, nailabas niyo bang lahat ng mga gamit ni Star sa loob ng taxi? Opo, tita. Star, Oh, matagal kong hinintay ang araw ng pag-uwi mo. ganun ba, Bes? Alam mo, ate, may ipagtatapat niya si Kuya Ricky sa'yo. Uy, kumuingay. Ayaw bang malaman ni ate yung true feelings mo sa kanya? Bakit? Pambihira Ano mo. true feelings, Bes? Mamaya ako na lang sasabihin, Bes. Tara, pasok muna natin itong mga gamit mo sa loob ng bahay. Bes, ano nga pala yung sasabihin mo tungkol sa true feelings mo sa akin? Star, may gusto ko sa'yo. Ganun ba? Anong klaseng pagkagusto ba? Alam mo na, maraming klase ang pagkagusto eh. Sabihin na nating gusto kita. Gusto kita kasi mahal kita. May Ricky, pag-asa ba ako? kasi Ricky, may ipagtatapat ako sa'yo. Meron na akong boyfriend. Ha? Sino? Nagka-boyfriend ako sa Italy. Naging kami bago ako bumalik ng Pilipinas. Mahal mo ba siya? Siyempre, mahal ko siya. Magiging boyfriend ko ba siya kung hindi ko siya mahal? Ang swerte naman niya. Sorry, Ricky, ha? Sorry kung babasta din kita ngayon. Okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Pero kahit na tinurn down ko ang pagmamahal mo, friends pa rin tayo, ha? Mahal, kumusta ka na dyan sa Pilipinas? Eto, ayos naman.
Masaya kasi nagkausap ulit tayo. Ikaw, kumusta ka naman dyan? Ayos lang din. Hindi ka ba naghahanap ng mga Italyana dyan? Alam mo, hindi ko gagawin yan dahil ikaw lang ang mahal ko at wala nang iba. Yan ba? Totoo. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Sinusubukan lang kita. At saka, alam ko namang mahal na mahal mo ko eh. Kailan bang balik mo dito sa Italy? Sa susunod na buwan, pagkaayos ng mga papeles at visa ko. Star, namimiss na kita eh. Hindi mo lang alam kung gaano ko nangungulila sa'yo ngayon. Kaya nga, hindi na ako makapaghintay sa pagbabalik mo. Basta, DJ, babalik ako. Pangako. O sige lang, Ricky. Kumain ka lang dyan. Feel at home. Salamat po, tita. Ay, ano nga po palang oras ang uwi ni Star? Ay, baka mamaya pa yon. Alam mo naman, gustong-gusto niya nang bumalik ng Italy para makapagtrabaho. Kaya yun, todo asikaso sa mga requirements niya. Pero alam mo, Ricky, kung tutuusin, ayoko nang pabalikin pa si Star sa Italy. Gusto ko sanang dito na lamang siya magtrabaho sa Pilipinas. Ewan ko ba dun kung bakit gustong-gusto niyang bumalik pa dun sa Italy. May iniwan po kasi siyang boyfriend doon sa Italy. Gusto po niyang balikan. Boyfriend? Teka, hindi niya yung nasabi sa akin Eh di, nagselos ka nang malaman mong taken na si ate. Ano kuya? Di ba matagal ka na may gusto kay Ate Star? Eh, tama ka, Tala. Matagal na ako may gusto kay Star. Eh bakit hindi ka magtapat sa anak ko ng totoo mong nararamdaman? Ginawa ko na po, tita. Pero na-friendzone lang po ako eh. At saka doon ko po nalaman na may boyfriend siyang iniwan sa Italy. Alam mo, Ricky, gusto kita para sa anak ko. Alam ko at buong kumpiyansa ko na magiging mabuti kang asawa para kay Star. Eh, hindi na po yata mangyayari yan, tita. Huwag kang mag-alala. May naisip akong magandang paraan para mapasayo ang anak ko. Ano ba sinaselebrate natin ngayon? At nagpunta pa tayo dito sa bar? Wala lang. Gusto ko lang kasi na makasama ka bago ka bumalik ng Italy. Teka, matagal pa naman bago ako bumalik doon. Hindi pa nga tapos yung mga medical ko eh. Tara. Inom na tayo. Oh. Ayaw mo ba? Gusto ko. Cheers. Konti lang ang inumin natin ha. Baka kasi malasing tayo, hindi tayo makauwi. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Iuwi kita ng ligtas sa inyo. Paano mo magagawa yan kung lasing ka na rin? Pwede ba? Iba na lang ang isipin mo. Star. Masaya ka ba kapag kasama mo ko? Oo, masaya. Mga bata pa lang tayo eh, palagi na tayong magkasama. Hindi na ko kumpleto ang araw ko kapag hindi mo ako inaasar, nilalambing. Kung ganun, bakit hindi ka na in love sa akin? Okay. Aaminin ko sa'yo, Ricky. Nagka-crush din ako sa'yo noon. Pero later on, na-realize ko na lang na parang kapatid lang palang nararamdaman ko para sa'yo. Sorry ha kung binasted kita.
Ricky, ayoko masira ang friendship natin. Kaya sinasabi ko sa yung totoo. Ayoko umasa ka sa wala. Naiintindihan ko. Hoy, Ricky, hinay-hinay lang naman. Huwag mo i-bottoms up yung beer. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko to. Basta, samahan mo ko. Uminom ka na rin. Oh? Hindi pwede. Anong hindi pwede? Huwag kang KJ. Sige na. Uminom ka na. Hindi tayo malalasing agad sa light beer. Oh, cheers. Nangangalay na ako. Ano ba? Cheers na. Cheers! Oh. Teka. Pasok ka na sa kwarto ko. Nasaan na tayo? Dito ka na magpalipas ng gabi. Masyado tayong marami na inom para iuwi pa kita sa inyo. Teka, halika dito. Ihiga kita dito sa kama. Yan. Sakit na ulo ko. Kaya nga, magpahinga ka na. DJ. Star, DJ. napagkamalan niya akong ang boyfriend ng si DJ. Hindi ka dito sa tabi ko. Hindi ka. Tumabi ka sa akin. Sige. O yan. Magkatabi na tayo. DJ, alam mo ba? Miss na kita. Sa wakas, kasama na ulit kita. Ako rin. Miss na kita. Star. Matagal kong nilintay ang pagkakataong to. Sana hayaan mo kong iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Star. Sige. DJ. Hahayaan kita. Iparamdam sa akin ang pagmamahal ko. Teka. Nasaan ba ako? Oh my God! Bakit nakahubad ako? Ano nangyari? Good morning. Ricky, anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nakahubad? Star, aksidente ang lahat. Nalasing tayo. Ay, ibig sabihin, may nangyari sa atin dalawa? Oo. Ayop ka! Ayop ka, Ricky! Star, please. Huwag ka magalit sa akin. Sorry na. Ano huwag magalit? Tingnan mo ang ginawa mo sa akin! Huwag ka mag-alala. Pananagutan kita. Huwag ka patakot. Ang sama mo! Ang sama mo! Nagtiwala ako sa'yo, yung palang pagsasamantalahan mo lang ako! Star! Ayop ka! Star! Ayop ka! Ayop ka! Pakakasala naman kita Mahal kita. Kaso ang problema, hindi kita mahal! Star, Pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Ang sama mo talaga. Hindi kita mapapatawad! Star. Huwag ka lumapit sa akin.
Simula sa araw yun na ito, Ricky, hindi na kita kaibigan! Hi, mahal. Good morning dyan sa Pilipinas. DJ, Oh, bakit parang umiyak ka? Anong problema? baka hindi mo na ako makabalik dyan sa room para magtrabaho. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Star, sabihin mo sa akin ang problema mo. Handa kitang tulungan. Family at saka financial problems. Hindi ako makakabalik kasi nagka-problema ako sa recruitment agency. Totoo bang sinasabi mo? Bakit parang ibang nararamdaman ko? I'm sorry, DJ. Kung problema man yan sa recruitment agency mo, alam ko, magagawan mo yan ang paraan. Kailangan mo ng pera? No problem. Padadalang kita. Star, huwag kang sumuko sa mga problema mo dyan. Magdasal ka sa Diyos at higit sa lahat, huwag kang mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Mahihintay mo pa ba ako? Ate Star, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa walang kibo dyan ah. Ayos ka lang ba? Hindi ko lang gusto yung pagkain. Huh? Parang asama naman kasi ng amoy. Alam mo ate, napapansin ko, ilang weeks ka nang ganyan. May sakit ka yata. Hindi ka, sandali. Madala ako sa lababo. Hindi kaya buntis ka, Star? Ako? Buntis? Naikwento sa akin ni Ricky. May nangyari daw sa inyong dalawa nung araw na naglasing kayo. Ano? Sinabi niya yun? Anak, mukhang pananagutan ka naman niya. Naku ate, baka nga buntis ka at si Ricky ang ama ng dinadala mo. Ma, hindi ko mahal si Ricky. Pero kailangan kanyang pakasalan kasi buntis ka. Hindi pa po tayo sigurado kung buntis nga ako. Sa hitsura mo palang, Star, halata nang nagdadalang tao ka. Hindi pwede, Ma. Hindi ako pwedeng magbuntis. Lalo na't sa susunod na buwan na ang pag-alis ko papuntang Italy. Star, mas mahalaga ang magiging anak mo. Kailangan kang iksal kay Ricky para hindi maging bastardo ang apo ko. At saka panahon na rin para lumagay ka sa tahimik. Pero, Ma... Kailangan mo nang pakasalan si Ricky. Yun ang gusto ko. Naniniwala naman ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo. Star, matututunan mo rin siyang mahalin.